A month. Prostrate ka. Prostrated. Prostrate. Oh, para di ka nga prostrate. Para maiwasan mo ang prostate cancer. Ano? Alam mong mag-ejaculate ng 21 times a month. A month? 21? So ano? Almost araw-araw. Pwede naman siguro gawin mo 3 beses sa isang araw para kumota ka na 1 linggo pa lang. Sa hindi pa lang tapos okay. Ha? Si Roda nagtanong pa ng oras sa akin yun ah. Oh. Wala lang. May specific time now. Kaya nga sabi ko, wala ba kayo relo? Hindi, sabi niya, di ba 9 ng podcast? Sabi ko, oo. Ayun, wala siya. Yun, so rolling na kami direct. Rolling na tayo. Rolling? Oo. Rolling na direct. Captured na yung natin, yung 21 times a day masturbation per month. GGG. So hello guys, welcome again to another episode of Asosasyon, and we'll be talking about the good side and bad side of hobby. Yan, so kami na naman ulit. Kami na naman naglolokohan dito at mag-uusap kami. So first things first, simulan na natin agad para makarami tayo kasi mukhang broad yung topic natin for hobby. Kailangan muna natin i-define talaga yung meaning ng hobby kasi baka iba-iba yung iba-iba yung definition para sa tao. Baka nagiging opinion na yung ibig sabihin ng hobby sa kanila. So, para sa inyo, ano yung ibig sabihin ba ng hobby? Dapat may pala ako dito, no? Para pag walang sumagot. Ding! Sabihin mo kung sinong tinatanong mo. Mag-uusap naman tayo dito. Kailangan pa bang mag-ano? Hindi, ganun. Kunyari, para sa'yo. Ganun. Sige. Unahin mo Ang na. laban na to. Una ka na. Para sa akin, libangan. So, pag sinabing libangan, hindi siya priority. You will do that on your free time. So, konti lang yung free time mo. Oo. Kaya yung backlog Ganun talaga. That's adulting. May pambili ka pero wala ka ng time. Totoo naman. Pero dati marami kang time pero wala kang pambili. Huwag kang iiyak. Nag-usap lang tayo dito. Hindi. Naano niya yung backlogs ko eh. May pera ka naman, di ba? Sabi mo may pera ka na, pero wala ka ng time mag-build. Hindi namang walang time. Ano lang, sakto lang. Siguro 2 hours a day. Pwede na yun. A little progress. Kasi ano din naman. Yan din naman yung parang technically meaning ng hobby. Pag ginugol mo kasi yung hobby, sabihin what you do regularly for enjoyment, usually done outside of work, school, or daily responsibilities. Parang gano'n. So, yun nga. Parang, syempre, since we're adults, sa mukha, ayun. So, parang yung mga responsibilities natin natatabunan. Yung mga gusto natin gawin sa buhay. Like, yung iba, gumala. Yung iba, magbuo ng Gundam. Yung mga mag-paint. Kung ano-ano. Kasi hindi naman limited sa arts and crafts yung hobby. Yun muna. Masyado mahaba eh. Baka abutin tayo ng 4 hours dito, explanation pa lang. Ano na yung mo dun sa hobby? Yung definition about on your free time, di ba? Tsaka yung isa parang, is to parang para magbigay sa iyo ng ng pleasure o satisfaction. Satisfaction. So yun. Oh, stress deliver. Stress reliever. Stress deliver mo siya. deliver ng stress. Teka lang, i-quote natin yung stress reliever dyan. Bakit parang yung hobby nagiging parang stressful sa iba? Naririnig ako dyan na nagbubuo na parang hirap na. For example, yung sa atin sa Gundam ba? Hirap na siyang magbuo, parang Kasi naman yung
Yung iba naman kasi hindi naman niya technically hobby yung ginagawa niya. Like yung nagbibuild ng Gundam, gumagawa kami ng Gundam, nakikita niya, ganyan. Tapos natutuwa siya, parang gusto niya lang i-try. Na hindi niya na naman realize na ganun pala para sa kanya kahirap i-build yung Gundam. Diba? Oh, Kaya imbis na mawala yung stress niya, lalo siya na-stress na sa May ganun ginagawa. naman Kasi eh, may ganun naman, hindi lang naman sa Gundam eh. Kahit sa game, nangyayari yun eh. Bibili ka ng karo. Ang hirap pala. Hindi mo kaya yung difficulty. Kahit yung pinakamababang difficulty na, hindi mo pa rin matapos. Ay, stress ka. Nagkakaroon ng frustration eh kasi hindi natatapos. Oh, yung mga Dota, yung mga ano. Diba, pag lagi kang talo dyan, imbis na stress deliver talaga mangyayari sa'yo. So, speaking of iba-ibang hobby, so na-define natin yung hobby. Do you consider... Kasi may mga tinatawag tayo na mga leisure games eh. Like, sabog. Ayun. Like, considered pa na hobby yung gano'n. Alin? Yung pagko-compete sa sabong, mga ganyan. Kasi, technically, ang sabong kasi gambling na din yun eh, kasi nagpupustahan din sila. Pero, will it still be considered hobby? Hindi na Like, ano pa ba? Hindi kasi ako nagsusugal, kaya hindi ako... Depende siguro sa mindset nung gumagawa ng activity na yun. ano kasi yun eh, yung hobby kasi depende sa definition eh. Parang yung kanina, parang yung tanong mo, ano ba para sa iyo yung hobby? Tapos, sama-sama naman kasi tayo sa isang parang community naman. Kaya halos magkakadikit yung definition natin ng hobby. So, pagka yung meron tayong kausap na outside of the hobby community, iba din yung definition niya. Siguro kung meron tayong kausap from the gambling community or sabihin na natin cockfighting community, baka yun yung sabihin niya na yung hobby niya sa cockfighting. Mga ganun. So, sabi ni Tito Tep, for me, sugal is hobby, nakadepende kung kaya ng bulsa. Kung super yaman ng tao, pwede 100k parang 100 lang na value sa kanya. Sabagay, pwede naman kasi nakadepende din sa tao kung ginagawa ng... Iba na kasi kapag addiction, di ba? Wala naman, kahit sa Gundam. Oo, kahit sa Gundam. Sinong addict sa Gundam? May kilala ba kayo? Parang may kilala. Kasi kung titignan natin general meaning ng hobby kasi nakalagay is done regularly in one's leisure time, sabi ko ni Robert kanina, for pleasure. Eh minsan people are finding out as pleasure na kasi yung ganun eh, yung pag-ano ng sugal. Pero siguro moderately or responsibly naman talaga. Anything na sobra naman is hindi maganda eh, kahit anong hobby, di ba? Tapos, yung isa pa, ito pa, isa pang tanong ko, yung mga parang mahilig na gumala for pagkain, considered ba na hobby yung gano'n? Kasi, syempre, pag ginagawa nila yun, usually on their free time eh. Tapos, pleasure nila yun, gano'n, makatikim ng mga ibang pagkain, try ng something na bagong cuisine. Pwede, in a way. Kasi gala eh. Like ako, minsan may pakupuntahan, pupuntahan ko naman para, wala lang din, relaxation din. Yun lang din naman yung point ng gala. Parang wala ka naman sigurong gustong puntahan ibang lugar para ma-stress ka lang. Bagay. Tsaka nakadepende siguro sa kasama mo, no? Kung gusto mo yung kasama mo. Kasi minsan baka may mga iba napipilitan lang. Pero ako, mostly, magagala ako. Mas gusto ko, ako lang mag-isa. Parang wala ako ibang iniisip. Siyempre, ganun talaga. Yung pagka kunyari nagkaroon ng aberya sa ride mo, ikaw lang mag-iisip, di ba? Isipin mo lang kung paano mo ayusin yung problema mo. Kaysa pag may kasama ka, tapos pareho kayong walang alam sa makina, hindi mo kayong tanga dun. Ayun.
Tapos, ayun, sabi nga ni Tito Otep, masama pinilit yung hobby na pag naapektuhan na yung daily life mo. Kabagay, kasi nga leisure time lang na naman dapat yan, hindi yan ginagawa during nagtatrabaho. Ay, ganun ba yan? Sorry. Leisure time, definition, leisure time. Wow, huwag niyong baguhin yung ng hobby. So anyway, so simulan natin sa para malaman ng ibang tao kung aside from Gundam, pare-pareho naman tayong Gundam yung dito. May iba pa kayong hobby? Kagaya kay Sir Nix, ano yung iba mo bang hobby? Aside from dito sa Aside from building plastic model kits, avid gamer. By you mean avid? Gaano ka ka-addict? In a scale of 1 to 10, siguro mga 7. Mga 7? 7 pa lang yun? 7. 7, okay. Kasi marunong pa ako maumay eh. Pwede. Si Kuya Lambert. Ako, gumala lang. Wala na akong ibang ginagawa. Bukod sa maghanap ng Mag-drive. pagkain. Minsan kasi nakaka-relax din ng scenery, Kung naman, nakakapunta ka sa iba-ibang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Si Sir Andrew. Magmahal. Ayun. Sana all. Yun. Hobby, magmahal ng Hindi, Gundam lang talaga ako, tsaka gitara siguro. Tapos ito, konting game sa cellphone, pero lang to, pampalipas 2 times a day. Pangpatanggal umay kumbaga. Ano yan siguro kay Serrano, parang icebreaker niya sa hobby niya. Oo. Yan. Parang ganun. Icebreaker. Binitawan ko na talaga lahat ng parang namili lang ako kung hindi kasi kaya talaga ng oras. Oo. Kasi, Kung magigames ako, bibitawan ko yung Gundam. Kung mag-Gundam ako, hindi ako magigames. dalawa lang, pipili ka lang naman kasi sabagay sabi mo kanina, konti lang yung oras mo para sa Oo, wala na talaga eh. Tinanggap ko na talaga na need ko pumili ng na isang hobby. Pwede naman sigurong every month may ka na 1 week. Uy, salamat Ate Nigay ulit sa Uy, meron pa, nadagdag, di ba yung rice. Pagka naaya lang naman, kailangan kong baguhin. Paagaw. ang bihira kaya na. Hindi ko alam hinaan yung balancing na hinahanap ko yun kahapon at kaninang umaga hinahanap ko yung setting ng kalansing na yan bakit nagkaroon ng kalansing. Pero Ate Nigay, daming bariya, salamat sa mga Thank you so much sa mga bariya. Oo. So ako naman, aside from itong pag-Gundam na to, ito talaga yung pinaka-main. Pero ang additional or side quest ko dito sa mga hobby is pangalawa, fish keeping. Na medyo napagastos na naman ako kasi namatay yung dalawang binili ko kasi hindi pala kaya yung lamig dito sa silang. I was expecting na adaptive yung isda kasi nga hindi naman ganun kalamig dito sa Pilipinas, pero nag-hit kasi ang silang ng around mga 25, 24 as low as 23. So ayun, unti-unti silang namatay. Pangalawa, pangalawa na dagdag ko is gaming. Pero leisure gaming na lang din ako eh. Kumbaga, yun nga yung sabi ni parang Serrano na parang pangtanggal umay sa pag-Gundam. Kasi pag dinire-diretso ko yung gaming talaga, mamimili, kagaya ni Serrano, mamimili talaga ako, magle-less ako ng time sa pagbibuild at magpo-focus sa pag-grind, or magbibuild at magle-less ako sa focus sa grind. Ganun lang naman eh. Tsaka last, manood ng anime. Yun. Pag may nakita akong magandang anime. Hindi na rin kaya ng time ko yan. Yung anime. Tinatamad. Ako, ginagawa ko siya pag pampatulog ko na lang. Pero sabi nga nung iba minsan yung ganung gawain parang na-disrupt yung sleeping pattern ko eh. Pero para sa akin hindi eh.
Parang way ko na lang na mag-relax. So hopefully, hindi ko ma-develop yung pagbabasa ng libro Ate ni Kai kasi delikado yun pag nagbasa ako ng libro, baka ma-wipe out lahat ng ginagawa ko. Uy, hindi ka nag-iisa. Nadamay ako. Ayaw kong i-develop yung hobby na magbasa ng libro. Kumbaga parang gusto ko lang siya if I want to learn something. Ayan. Kagaya nung binigay yung pinahiram ng libro pala, hindi pala binigay. Sorry, pinahiram. Ayun. So hopefully matapos ko siya by the end of October. Iba-iba kasi bawat isa. Ayun. By the end of October, so hopefully matapos ko na kasi halfway through na ako dun sa unang libro. Tsaka parang may nakikita pa akong gusto kong bilhin na naman na libro eh. Last time na ginawa ko yan, sunod-sunod akong bumili ng libro pero natapos ko naman. So far yung dalawa. Ay, check mo kung yung bibilin mong book, meron sa... Dun sa sinabi mo, sa National Bookstore. Oo. Kasi hanggang December yun, sayang. Puntahan ko yun. So anyway, simulan natin kung kailan kayo nagsimula sa mga nabanggit natin na hobby. Siguro kay Kuya Lambert, ikaw, kailan ka ba nagsimula? Pagmumotor eh. Siyempre, kailan ka ba Nagmumotor bago lang. Bago lang. Nagkamotor ako ng April. Pero before that naman, mag-aala na din ako eh. Mas mahilig ako yung camp out, yung mga dito backpacking, technically ganun, para siyang backpacking. Pero mas prefer kong mga locations yung mga beach na raw. Yung walang cottage. Walang cottage, mga ganun. Yung parang Mga camping lang. Mga ganun talaga yung trip ko dati pa. So, technically, paano ka naging introvert na naging outgoing personality? Hindi, mag-isa lang siya. Oo, hindi naman ako maalis na may kasama talaga. Mm. So, ganun talaga siya. Uy, meron nagka-camp mag-isa. Solo camping. No, kasi mahirap mag-camping ng dalawa kayo tapos tawagin mo solo camping. Paano nga naman gagawin yun, no? Parang ang hirap nga. Siguro kay Sir Andrew, yung paggigitara mo, ayun. Kasi yung gaming, parang siguro bata ka pa, naglalaro ka na sa computeran eh. May kwento ka di ba? Gitara? Oo, College. college ka na. Pero yung gaming mo, siyempre, lahat siguro tayo nung bata. Ay, oo. nagsimula, oh. Gaming. Diyan nga sigura pag-aaral sa pagdodote. Tapos, ayun, may sinasabi si Tito dito, minsan hindi maganda pagsamahin ganyang activity, intro at extra, mapapagod din. Tanungin natin si Kuya Lambert, napapagod ka ba sa ganon? Ha? Bilang parang solo traveler. Ako syempre technically mapapagod ka sa umpisa kasi pagbiyahe ka gala ka Pero yung yung worth it yung kasi yung after nung biyahe, pagdating mo dun sa camp, parang wala na, magre-relax ka na lang pagkatapos mo mag-setup. Well, in essence naman kasi nakakapagod naman talaga yung camping. Parang yung biyahe, yung pag-setup ng tent, nakakapagod naman talaga siya. Parang wala naman siyang pinag-iba sa ibang mga galawan, mga galaan. Lahat naman kasi ng igigilos mo, nakakapagod naman talaga yan. Parang never ko naging pleasure ang pagka-travel. Gusto ko makatingin ng iba-ibang pagkain, pero pag iniisip ko yung travel kasi yung mga gagawin, parang aatras na ako. Or hindi lang talaga ako mahilig siguro mag-travel. Ayan, si Sir Nix, kailan ka nagsimula sa gaming mo? Nagsimula ako sa gaming, grade school. Tapos yung pinakaunang nahawakan kong aparato.
yung Game Boy na monochrome, yung mataba. Yung Yun, yung may 4 na AA na battery sa likod. Yun. Yun yung pinakauna kong nahawakan na gaming device. Simula nun, tuloy-tuloy na akong naglaro. Same. Pinakauna ko nahawakan yan, yung Game Boy na makapal. Yung first gen. So, yung pinakauna kong nalaro doon, oldies pa nga eh. Elevator R, alam mo yun? Hindi. 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 Kasi hindi Side, ako... side-scrolling siya na shooting game. Tapos yung intro niya lagi, magda-drop off ka galing sa helicopter, tapos babagsak ka sa rooftop, tapos papasok ka sa elevator. Tapos i-clear Tapos puno yun ng mga kalaban, babarilin. Parang familiar. Pero I think hindi ko nalaro yan. Ang pinakaunang binigay sa akin na laro dyan, ilang taon pa lang ako noon, parang 7, 8 years old. Imagine mo paglalaroin ako ng Legends of Zelda, ganong edad. I mean, exciting naman siyang laruin. Kahit medyo bata ka pa, pero yung pinaka-concept ng game, baka hindi mo pa masyadong maiintindihan. Halfway through lang ako dun sa game na yun. Tapos, yung ginawa ko dati, syempre since ganun ka bata ka, hindi ka naman pwedeng basta-basta humingi ng magulang mo na, pabili ako ng balang ganito. Syempre, yung panahon na yun, mahal na yung bala ng Game Boy ng time na yun. Oo, mahal pa ang nung dati. Bala. Ang ginagawa Plus ko dati, battery. yun yung battery yung problema. Doon ako natuto yung Hindi pa uso yung rechargeable na battery nun. Oo. Tapos ginagawa pa natin nun, pag naubos yung battery tapos wala kang pambili, bibilad mo sa labas. O pipit-pitin mo. Bilad mo sa labas. Oo, binibilad ko sa araw yung battery. Ilalapag ka ng ng battery sa bubong. Oo. O kaya pipit-pitin mo ng konti, ganun. Gumagana naman siya somehow. Hindi ko alam yung science behind it, pero gumagana. Tapos, sumunod nun, PS1, GR1, yun. Doon talaga ako nababad. Sa Gran Turismo 1. After nun, parang nakat na ako computer ng next nun eh. Malayo-layo na yung talon. Oo, malayo-layo na. Tapos sa naman, sa pag-Gundam, nagsimula ako niyan. Pero hindi siya tuloy-tuloy siguro college ako noon. Nung nagsimula ako. Kasi na-curious ako dun sa ginagawa ng pinsan ko. Salamat sa pa-heart. Yan na isa pang host. Makit ka na dito. Akit ka ba dito? First Manonood ka lang dyan. Sa Suki's Kundo. Ayun, college yun. So, mga 2000 2010s? Tapos, college. Ang pinakaunang kit na hinawakan ko, Gundam Dynames. Alam nyo ba yung mga HG? Ewan ko, tinatawag nilang high grade. Ay, tinatawag nilang no grade. Pero I call it high grade. Kasi high grade yung niya Yung skill niya. Hindi yung scale, yung technology niya. Pero yung scale niya kasi over 100. Kung maalala nyo yun, yung mga double series na lumabas na ganun. Parang may nakita pa akong ganun sa amin. Meron pa. Pero sobrang luma na yung mga yun. Yun. Tapos very first MG ko yung gun cannon. Which I enjoyed building yung gun cannon kahit mahirap siyang linisin kasi knowing Bandai, yung mga gate nandun sa may kurba, sa may gitna ng armor. Ganun siya kahirap linisin. Yun. Doon ko naman yung sa Gundam. Yun intermittent yun eh. Fasting? Intermittent. Fasting. Hindi siya tuloy-tuloy. Parang tumigil ako for few years dahil sa ayaw nung dating yung ex-girlfriend. Oh. Bakit ko daw pinagkakagastusan? Ikaw Madam Ganding, ano yung mga hobby mo aside from sa Gundam at magkutsa ng tao? Manira ng buhay.
Hobby ko. Ako ate, walang hobby. Ha? Oo. Hobby. Hobby ba Oh. Wala. Pumunta ng dagat at mag-swimming, gano'n. Oh, hobby yun. Hobby yun. Oo. Yun, gano'n. Pero sa pag-Gundam, kailan ka nagsimula? Last year, September 27. Last year, oh. September 27. Oh, happy anniversary. Happy Happy. Yes, kaya tayo may pa-event sa birthday ni Nikuti. Nag-vlog pa. Hey, go, plug mo na. Nandito na eh. Plug mo na yan. Pa-event. Bahala na kayo kung kailan yung birthday ni Nikuting. Basta may event tayo sa birthday ni Nikuting. Kamarabol tayo. Ayun din. Magpa-plug din. Di mo alam yung date, no? Siyempre, August 9. October 9. October 9 ba? Sir Andrew? Ha? October 9, di ba? Shit, Oo, basta hindi ka sigurado. i-research nyo na lang birthday ni Nikuting. Famous yan. Anyways. Sunday. Ay, sige, go, Sir Dan. Hindi, tuloy mo lang. Ayun, Nag-uusap last tayo dito. year. Last year. Di pa rin ako marunong mag-build tsaka mag-post. Isang taon na ako nag-Gundam. Okay lang yan. Ay, may kakilala nga kami. Ilang taon na eh. Nung wala na yung taong nagtuturo sa kanya at lahat eh. Tinuruan niya din ako nung nawalag yun eh. Aray ko. Alam mo, Kawawa sa inyo. si Wendell ang pinakamasipag at pinakamatyaga magturo. Ako na nagsasabi sa inyo. Ay nako. Liyak yan. Sa totoo lang, pag tinuturuan niya ako, di okay na yan sa Wendell. Alam mo yun, yung ayoko umasa siyang someday matututo ako kasi baka mabigo siya. Hindi siya papayag noon. Ganun yung expectation niya. Pag tinuruan ka niya, kailangan mo matuto. Mahiya ka naman. Naiiyak na ako. Yun na nga lang yung iiwan niyang legacy sa'yo. Di mo patuto pa rin. Hayop. Iiyak na yan. Hayop. Oh, napakatyaga nun. Passionate. Oh, passionate mag-share. Tsaka ano ka. Okay na. I-set up ko na sa Facebook. Tsaka sa Discord. Umiiyak na. Hoy, nandito tayo para mag-pod kasi di para mag-iyakan. So, kwentuhan lang tayo dito Kwento lang tayo dito. Malapit na kasi yung anniversary. Kayo, si Kuya Lambert. Ano? Ay. Kailan ka nagsimula sa pag-Gundam? Baka nakalimutan mo kanina eh. Simula 2008. Technically 2008 ako nag-umpisa. Tapos parang mahabang hiatus. Kasi nung 2008 hindi pa naman siya technically hobby. Parang naglalaro-laro pa lang. Okay. So may isa pa tayong guest pala. Nakalimutan ko yan to eh. Sachi. Naglalaro-laro ka pala. Nakano si ano? Ano pa ba si Saranda? O nag-CR yan? Pausap. Baka mo. Nandiyan pa ba yan? O nag-CR? O sige, habang inaantay natin siya, si Sachi naman, ano yung hobby mo bukod sa sa pag-Gundam? Sabi ko, Tsaka manira ng buhay natin. hindi, dati mag-bike. Oh. Dati nakapag-bike ako mula dito sa Tondo hanggang Tagaytay. Layo nun Tapos,
nagsawa ako sa bike yun, naging pagmamotor. Sawa ka ng pumadyak. Oo, so anong pumadyak? Piga-piga na lang ng throttle. Pero sabi nila, yung mga nasa bike era, nasa running era na, ba't hindi ka tumuloy sa running era? Kakapagod. Tama. Pagod. Kaya nga nagpalit siya sa motor eh, para relax na lang eh. Paupo na lang. Akala nung iba, di ba, pagka nagbabike ka, papayat ka, hindi, mas lalo kang tataba. Kasi mas mabilis ka makakapunta sa mga pagpuputripan mo eh. Sabagay. Oo. May point, oo. Imbis na pumayat ako nung tumaba ako. Kaya, yun lang naman. So, kailan ka nagsimula? Saka panira ng buhay. Matik na yun. Kailan ka nagsimula naman sa paggaganda? Mga year 2021, nung nagtitingin ako sa mga ukay-ukay. Hmm. Tapos nakita ko may laruan, may Gundam na ST, yung parang mga shaman. Sisingit ba yun? Isisingit ba natin dito yung boy abandon segment? Oh, nawala. Sino wala? Sige, Lambert. Sir Lambert. Yun, bumili ako ng 5 piraso nun, tapos sunod-sunod na. Ayok. Alam ko na plano nito. Ay, hindi. Wait, na-disconnect. Tapos, ayan, si Sir Wait lang. Andrew. Kailan ka nagsimula sa paggaganda? College? So, same kayo ni Sachi. Hindi. Hindi, nauna ka pala. Oo nga, nauna ka pala. College, siguro mga yung may pambili na ako. Yung unang-unang Nainggit nga ako dyan, kaya ako nag-Gundam eh. Kaya lang nandito. Ang tagal ko na nag-quit dun eh. Pinakitaan ako ng Gundam. Siyempre, hindi tayo papatalo dyan. Kaya ka bumalik. Oo. Ayun, so out of all yung mga hobby natin, wala ba si Kuya Lambert? Out of all dun sa mga hobby natin, I think naman usually ang kinukuha natin dun is yung enjoyment tsaka yung leisure di ba? The pleasure of living yung Aside Enjoyment, from leisure, stress reliever. Stress deliver. aside, aside from sa mga yon, may mga iba pa bang dahilan kung bakit ginagawa niyo yung mga ganyang hobby? Wala na siguro, no? Wala naman sigurong kakaiba, no? Wala naman siguro. Nung una akong nagtuloy-tuloy kasi kailangan ko talaga ng pampatagal ng stress nung mga panahon na yun. Pero ngayon, na lang talaga. Ano bang gusto mo sagot marinig ni Sir Job? Yung na-arouse sa sa hobby? Meron bang ganun? Sa wala, tinatanong ko, wala naman sigurong kakaiba, may ganun ba? Habang habang nagsasanding ka, Yung mga na-attract dun sa mga anime figure, meron alam ko may mga ganun eh. Ay, oo, siyempre, matik yun. Bro, may kilala nga akong ganun eh. Na-build ko na siya. Hindi ka naman magkukulit ng nakahubong figure kung wala kang goal. Kung hindi mo pinagjajabulan. Oo. Wala naman Talaga? Kilala nga ako, nilagyan ko Talaga? na ng Pati video. laruan? May mga nakahubong laruan eh. Nakabading malalaki yung edit tapos nakahubong. Hindi ko na lang ilalaglag pero si Mindre yun. Pakita mo Sir Nix ko ano yung mga sinasabi niyang laruan. Meron ako nakita yung kay Sir Nix, yung dalawang malaking figure na malaking dede. Sa mga yun. So, Isang pa yun? Pulsang pa Oo, yun. Meron May mga ganun na Yung nakabani? May ganun na sobra talaga, yung talagang pang bold na. nakatupad na gano'n. nakalabas talaga. Meron pa nga Meron nga ako na open noon yung
Yung nakabuka ka talaga, as in nakabuka ka, kitang-kita mo yung, yung hiwa. Yung hugis ng libro. Kasi oo, parang libro, gano'n, parang binuklat na libro. Ay, yung pag hinangin, gumagano, no? Parang yung ham na hindi maayos yung pagkakasalan sa... Hindi na kaganon. Basta yun, kasi yung tropa ko rin dati, yung nagpapaano sa akin ng resin, ganun yung mga trip. May mga ganun siyang collection na, yung mga Kung meron talagang naaaraw sa hobby, no? Sa kanyang hobby. Siguro, meron talaga siguro. Sabi nga, tama nga yung dito, may 1:1. Ay, hindi. May 1:1. Hindi. Ano na yun, eh. Sabagay, may toys pa rin naman yung kaso sex na, sex toy. 1:1 na siya eh. Tapos, movable pa. Into position na gusto mo. Weird. Pa-weird yung mundo ngayon. Kita mo sa Japan, di ba? Lalo sa Japan, mas weird talaga. Merong nagpapakasal sa standee. Oo. Talaga? O si merong nagpakasal na standee ni Hatsune Miku. Meron kahit sa yung mga adults, nagpapakasal sila. Pwede. Oo. Sa VTuber meron. Yung mga lalaki sa lalaki, nagpapakasal. Yung VTuber mismo yung pinakasalan, hindi yung nagbo-voice over dun sa video. Sa sa avatar. Yung bakal sa bakal. Baka yun naman, yun na siguro yung medyo parang negative effect nung nung mga lang hobby. Na yun, naging addiction na yun. Oo, addiction na siya. So parang Na- anything na sobra. Humantong na siya sa, naging affection na. So anything na sobra, sabi nga nila, ay masama. Kasi kung iisipin mo, kung napapasobra ka, marami maapektuhan eh. Like, yung way of life mo, yung daily, yung daily routine mo, yung responsibility mo as adult, di ba? Kasi, may mga nakikita ako dyan, imbes na ipambili na ng pambili pa ng Gundam, wala nang ang pera. Parang di ba yung nag-trending sa nag-trending sa Facebook na yung sa mga BTS na merch. Yung umupit pa ng pera sa nanay niya para lang pambili ng merch. Oo, naalala ko yun. So, ganun yung mga nagiging negative effect niya pag di mo kaya mag-try. Oo. Yung mga BTS talaga na yun, bayot eh. Buisit. So, ayun, aside from yan, may mga pa bang na-encounter nyo na na parang nagiging negative yung outcome ng hobby? Ano yung mga nagiging result ng mga ganun? Una syempre yung time. Time. Second, money. Syempre, sunod na yung health, yung relationship, na yung chain reaction na. Kaya dapat kailangan marunong kang bumalanse. Oo. Marunong ka dapat Eto, may tanong ako. Ang hobby ba is kailangan hindi may hobby ba na hindi magastos? Meron. Ano? Yung hobby na din, tumulong nga. Manood ng anime. Maging kapibara. Manood ng anime, magbasa ng manual, ganun. Oh, yun. Okay, so yung mga ganong hobby. Okay, let's go into collections. Mag-drawing. Sa hobby ng collections, may hobby ba sa collections na hindi Wala ako yan. Maglulu. Bato. Anong bato? Ano kasi Patrick? May Alaga mo nangongolekta bato? ng bato. Mangolek May nangongolekta ng bato. Oo, tama. Sige. Yung nangongolekta ng bato, may nabibiling ganun bato. Si Jenny Tan, pinangalanan niya pa. Jonathan, tsaka si Jenny Tan. Kunyari, magpunta ka ng pag first time mong pumunta ng Tagaytay, kukuha ka ng mga, kunyari, mahanap ka ng makinis na bato dun. Hindi, may binibenta May mga pa ganun. Petrak. Pangalan niya Petrak, nung shop. Tapos may certificate pa siya, tsaka mga vaccination. Magagawa yun eh. Parang Hindi. tinatarantatin na lang niya yung audience eh. Legit yun. Hindi. Tangina, Petra.
Pag pinatos mo Paano yung alagaan? utak mo. Paano mo alagaan yung abato? Ayan o, Petra ko. Oh. Oo, alam ko yan, pero hindi naman bato yan. May USB saksakan yan. Hindi pa to yan. Meron ka niyan? Hindi, bala ko sanang bumili dati nito eh. Anong gagawin mo dyan? Pupukol mo sa ulo mo? Aalagaan. Oo, alagaan ko. Ano? Parang yung sa ano? Ayun o, ang daming option o. Ipupukpok sa ulo niya ng asawa niya. Tapos may mga certificate pa yan eh. Certificate. Ano yan, matipid yan kasi hindi naman masyadong gutumin tapos Hindi pa didiin. Papasal-pasal mo lang siya. Hindi magdadayo. Hindi ka na magdadakot ng tayo. Ilabas mo si Andrew. Ay, nasa email yan. Nahak ni Emil. Nahak ni Emil si Andrew. Nahak ni Andrew. Emil, ilabas mo si Andrew. Hindi, kasi ang tanong di ba, habing hindi magastos. Oo. Ayun o, walaga ka ng bato. Eh, pero binili mo pa din yan. Oo, pero ano lang, yun na yun. Minimal. Eh, yung minimal lang. sinasabi ko kasing bato, yung mga namumulot ng bato na sa iba't ibang lugar, like, kunyari, pumunta nga ng Tagaytay, kumuha ng bato doon, tapos ilalagay sa collections niya. Pumunta ka ng Tagaytay na masahe ka, gumastos ka pa din. Namumulot ng shell. May point. Paano kung Point siya ano, pumunta ng Tagaytay kasi nakisabay lang sa pamilya or someone na nagpunta doon? Hindi wala. Magugutom ka, kakain ka doon, no? Gumastos ka pa din. Kung angkas ka nga lang, usabit ka nga lang sa trip, wala kang gastos. May point naman Away siya pangit. Away pangit. May point naman siya doon. Kahit sumabit ka or something, gagastos ka. Unless na lang na ililibre ka ng pamilya mo. Pero syempre, kung may gusto kang kainin na iba, di ba? Pero kung todo tipid ka, ride ka lang sa lahat ng mga ibibigay. Ayun, bumili ng Pero tubig kasi yung sa usapan 7-Eleven. natin, hobby. Meron nga nung nagko-collect ng ano. Namulot nga ako ng starfish dati sa beach. Pag uwi ko, baho ng starfish eh. Nabulot. That's nun. Patay na yun eh. God. Namatay na. Inangat. Buang Hindi kasi ka. di ba, may nakikita ka nga na yung dried na starfish. Yung pala, may proseso pala yun, no? Gusto mong patuyuin. Galit na galit yung lola ko sa akin, no? Pinatuyo ko sa bubong. Ang baka eh. Hindi mo kasi nilagyan ng asin. Alam ko nilalagyan ng asin yun eh. Hindi alam ko formalin. Formalin nata nilalagay dun. Hindi, kung wala kang formalin yung asin lang, parang gagawin parang tuyo yung process para hindi maamoy masyado. Wala. Malansa pa rin yun. Oo. Malansa. Paano nila na, ano yun, yung may tinitindang tuyo dun? Inaano nga yun ng... Doon. Yung formalin. May nagbanggit ba? Oo, sinabi Para ko. ma-preserve. Kasi pag yung inano mo lang siya, pinatuyo mo halimbawa sa bubong. Kasi may ginawa kaming ganun dati. Wala. Mabubulong. Bawo, sobrang bawo. Magkakalas-kalas din. Umanda ka talaga sa akin. Kain ka ng kain dyan, ha? Mayabang Ano yan, ka, umiinom ka? Umiinom, bumabarek eh. Mayabang ka, ha? Kahapon, wala. Hindi kita. Pwede na to. Wala, hindi naman nakalabas na ano eh. Oo, hindi naman. Mukha naman soft drinks eh. Di mahalata mo naman yan pag biglang huminto yung nakikita mo sa screen ng cellphone mo. Madadalin sa rin dyan. Wala, okay lang yan. Mabalik na kayo sa tanong. Ngayon, punta naman tayo sa Gundam specifically. Kasi, syempre, yun ang ano natin dito eh. Gundam, mag-asos talagang Gundam kahit anong ano. Kahit bootleg pa yan, gagastos Oo, kahit ka saan dyan. tayo makarating, mag-asos talaga ang Gundam. Tapos may Hindi kilala ako hindi ako magastos sa Gundam. Oh? Sino yan? Paano kakakit yun? Ano, asala sa rapol? Ano yan, buraot? Si... Buraot. Hindi ako magsasalita. Gawin ko ba? Orokan ba yan? Orokan? Gaganon ka ba? Kasi naririnig ko, yung sinasabi nila, hindi kailangan magastos yung hobby.
ang pinag-usapan natin dito sa paggaganda specifically or model kit building or any scale model, parating may naririnig ako na hindi kailangan magastos, pero para sa akin kasi kahit 200 lang yung kit, kung higaos ka man sa buhay or may mas mga priority ka na may mas papaglalagyan ka ng 200 na yun, magastos kasi para sa akin yun eh. Depende kasi sa capacity yung term ng magastos eh. O, depende kasi baka mamaya kaya sinasabi ng tao yun, may comparison siya na hindi mo kailangan pumili na itong mamahalin na gamit na to kasi kaya namang gawin ng mumurahin na gamit na to. Kaya niya lang siguro nasabi. O kaya, Alam niyo ba sa Blue Up, pagka nag-flex ka ng Gundam tapos yung pader mo hindi naka ano ba to? Limitada. Yung pag di nakapalitada, pagtatawanan ka ron. Pag hindi pinturado yung dingding. Oo, Pag hindi palitada, pag hindi nakalinit, pag pangit higaan mo, pagka wala kayong kisame, gano'n. Oh? Tatawanan ka ron, oo. pag sabihin sa'yo, paayos mo muna yung bahay nyo bago mag-ganda. Hmm? Oo, ganun dun. Yun yung sinasabi na priorities kasi tignan mo, bili ka ng Gundam, kung inipon mo lahat yun, di may papaayos ka, di ba? May point naman kasi yun eh. Salamat sa like. Okay lang kami. SP later naman eh. Speaking of that, sige, since mahal ang mag-Gundam, ayan. Pag-usapan natin, may tayo dito, may financial advices tayo ngayon dito. Ayan, sa mga nahihirapan maghanap ng pambili ng Gundam, ano yung mga may i-advise nyo sa kanila kung paano i-feed yung financial expenses for the hobby? Ang trabahuan mo. Kaya nga nagtatrabaho na ako eh. Sorry, hindi ka. Tama. Huwag mong gayahin yung Aray huwag mong gayahin yung nagtakaw ng kit sa Hobby Ali. Sabi lang magbigay ng advice o kung bakit tamaan yung kabila. Aray ko, personal na. Nagtatrabaho na nga ako para makabili ako kit. Aside Hindi, from yun that, talaga. Pag-ipunan mo, pagtrabahuan mo. ano ba yung mga pwede nyong i-ano sa kanila na pwedeng pagkakitaan para makakuha? Mag-affiliate ka! Wiper Boys. Oo, no? Magbadyaw ka. Oo, magpunas ka ng windshield kahit ayaw ng driver. Isa-isahin mo yung mga group, yung mga pa-event nila. Pag binagdigan, buraan mo. Isa-isahin mo yung raffle, no? Sali ka dito, sali sa kabila, tapos magdala ka ng Ay, biganin mo lahat. Magdala Magbaon ka ng isa strip soul, no, ya? I-on mo yung notification mo pag may event. Kahit doon ka na lang mag-i-active. Aray ko. Parang true to life yan, Sorry. Parang may pinangugutan ka. Vince, mamaya sagutin namin yan, mag-usap muna kami dito. And kung may mga kayo, magtrabaho, magnegosyo, pumili ng isang hobby, wag damihan. Yun, tama yun, isang hobby lang. Isang hobby lang. Hindi, kung mag-hobby ka, timbangin mo muna kung ano yung dapat mo unahin. Kung yung needs mo o yung hobby. Hindi, mag-hobby ka nga lang if kaya mo. Kaya nga. Pag di mo kaya, manood ka na lang, tapos sumali sa raffle, di ba? Raffle pa rin ng bagsak. Sabihin mo. Kasi saan ka ba? Palaki mo yung SP later mo. As pag wala ka pang shipping, benta mo na lang. Hindi. Ito, bigyan ko kayo ng ewan ko kung yung mga nagpaparapol pumapayag sa ganito. Pag nagparapol, pag nanalo ka, pa-convert mo na lang sa pera. Well, pwede naman yan. Depende. Kung nabili mo na, hindi pwede. Pero kung tatanungin mo pa siya kung alin doon, ano gusto, or plano mo palang bilhin, hindi mo pa na-order yan. Oo. Kaya nga, sabi ko, depende, di ba? Less hassle din yun sa part ng 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 nagpa-price. Or pera na lang kung meron kasing iba na kaya nagpapa-raffle para na mga builder, para mag-encourage sa mga nagbi-build. Pag pinera mo, di
Yun yung mali. Anong sense? Walang sense. Kukontrahin kita doon, yun yung mali. Magpaparapol ka para mag-encourage ka ng builder. Eh kaya nga sumali sa raffle yun kasi walang pambili eh. Kaya nga siya bibigyan mo eh. Nabigyan mo na siya ng ano. Kaya nga kit ibibigay mo eh. Kaya nga, Kasi nabigyan mo na siya. Ang issue kasi doon, parang magiging aasa na lang kasi siya sa bigay. Oo. Hindi, ganito mangyari dun din. Kunyari, nagpa-pot session tayo. Pinaisa mo lang ako. Bakit pat session? Paano yung mga susunod na session? Kung hindi mo na ako bibigyan. Siyempre, magnanakaw ka na para makabili ka. Gagawa na ako ng hindi maganda. Sasala ko yung electric pan namin. Tapos sa akin may sasangla. Di ba? Para may pang-ambag ako sa'yo. Bilhin ko 20. Parang ganun yung mangyayari doon. Parang tinulak mo siya sa bagay na hindi niya kayang ano. Sustain? Uy, si G-Boy nakarinig ng raffle, nag-follow, nag-join. Ito. Hindi, joke lang. Dumadaan-daan yan si G-Boy parate. Sino si Seven Sundays? Ano? Akin yan. Yan yung viewer ko para doon sa stream. Sa kanya, para dalawa pangalan niya sa raffle. Kasi kanina di ba nalalaglag ako kasi nakakabukas yung parehong account sa browser tsaka sa app. Kailangan ko kasi yung viewer para dun sa OBS. Naka-stream tayo Hi, sa Dion. Oh, Kaka-start lang. at least kanina pa kami. Hindi na ko yung notification mo sa amin, lagot ka. Bakit ka? Ayan tayo, yun eh. Hindi yun eh. Nandun ka naman sa DC, may announcement doon. Ilang beses ako nagtatag. Mahama ang loob. Siya kayo. Huwag na pagalitan. Hello, Nerves lang. Salamat sa like. Ayun, speaking of negosyo, ayan, since medyo para pag-usapan natin para may financial naman tayo, advice naman tayo dito sa mga ibang kasama natin dito. Nabanggit kasi ni dito Otep yung negosyo. Ano ba yung mga negosyo na pwede nating para may pangdagdag tayo sa paggagandam na? Affiliate sa TikTok. Negosyo Illegal. kasi dito, affiliate. Illegal. Pwede ba ngayon? Tayo na paano naging negosyo yung pag-affiliate mo? Affiliate Hindi ka na. negosyo yun, par. Ang negosyo naman, unang ka. Trabaho yun, trabaho. ganun ba? Kasi kung may ginagawa ka kapalit ng pera. Pero yung dapat, Ang negosyo may puhunan. Ghost project daw, contractor. Magtayo ka ng hardware sa contractor, construction business, pwede. Hindi, sa panahon ngayon, mainit yan, kaya hindi pa pwede yan. Siguro mga Gawa mga ng laing. years. Ano? Ano daw gawain na? Gawaan ng laing. Gawaan na? Wala. pwede. Salbago. Hindi ko naiintindihan. Gawaan ng laing, magbibilad ka ng gabi. Laing. Okay. Ano bang mga... alam mo, isang patok na negosyo yung funeral business eh. Patuntua ka pag may namamatay. Mananalangin ka lang eh. Lord! Yung meron kang Kaya ahente, na. may ahente ka sa ospital, kayong kahit na simpleng sakit lang na alokin mo ng Ubo. ng servisyo. Inuubo pa lang. Kuha na po kayo. Legit yun meron ganun sa sa ospital, tapos minsan mag-aaway po, yung kuno nakakita dyan. Grabe naman yun. Mag-uunahan sa bangkay. Brand out. Ahente. Galing magic mo yung nawala si Dave. Naglao nga si Dave eh. Hindi naman. Hindi pala. Mga yung mga fishbowlan, yung mga ganon. Fishball kikiam, yung mga kariton. Ikaw yung hindi ikaw yung magtutulak. Ako, Graham bar o kaya yung nauuso yung may kanin na may spam. Onigiri. Musubi. Musubi. Oo, mabenta yun. Lalo sa school kasi abot kaya lang siya 25 pesos, ganun. Malaki Kung hindi, kita. yung pastil. Pastil. Oo, yun din. 35. Malaki din tubo dun kasi papataka mo lang ng more sabor yun eh. Tapos maghimay ka ng dahon, kunyari manok yun. Yun ang o kaya balat ng saging na saba. Hiwa-hiwain mo. Tapos marinig mo ng toyo.
Akala ko gupit-gupitin mo yung mga trapo sa bahay tapos piprituin. Mukha na ano yun, mukha na pastil yun. Ay, lumpia daw, sabi ni Dion, no? Anong lumpia? Malaki kang kita sa lumpia. Nagtitinda ng lumpia sila din. Bakit? Magtinda ka na ng lumpia, basta wag yung lumpiang isda. Ba't ayaw mo lumpiang isda? Hindi, kasi Tinik yun eh. Oo, hindi, tsaka delikadong isda eh. Kasi minsan, pagka ano, may na-allergy, yari ka, damay ka. Oo, tsaka malansa. Damay ka dun. Kunyari, na-allergy siya dahil sa lumpiang isdang tinda mo, yari ka. Kung masama yung ugali mo, yung turon mo, palawanan mo ng isda, ganun, galong mo. Pag sobrang sama, isama mo yung tinik, saka hasang. Pero ako yun, the best yun, yung nakikita kong ano, yung ginagawa kong ano. Yung may spam. Okay, gawa ka low budget nun, di ba? Iba lagay mo. Ano ilalagay? Yung ano, yung CDO. Hindi, ano eh. Ngari, maraming pusa sa lugar nyo. Pakain mo yung mga tira-tira. Oo. Meron pa akong nakikita dito, yung nagbebenta daw ng kalapate. Paano ba yung ano nang nagbebenta ng kalapate? Oo, Malakas daw yung kitaan kalapate. doon. The best din yun. Di, Dapat yun. meron kang ano. At meron kang batcher doon, tsaka ano. Hindi, No. mag-alaga ka ng kalapate. Tapos, pagka maamo na sa'yo, bumabalik na sa bahay nila, benta mo ngayon sa bata. So, pag pinakawalan nila ngayon yun, babalik yun. Infinite money. Sasabihin mo, sasabihin mo, pandagit. Life Sabihin mo, packs yun. pandagit yung kalapati. Benta mo lang mura, maraming bata nagkakalapate ah. Benta mo kunyari 200. Mga merienda sa hapon. Nga lang, pagkain ng negosyo mo, matrabaho lang talaga. Pero malaki kita sa Kasi malaki prepare mo kita. pa yun. Iba Malaki pa yung kita. luto kung kailangan lutuin. Ay may mga namimili ng ipis pampakain sa arwana. Pero, Oh, pwede rin. Kung maraming ipis sa bahay nyo kasi hindi kayo naglilinis ng bahay, yun na lang ang negosyo mo. Oh, mag-alaga ng ipis sa Ben. Para may silbi yung pagka-dugyot nyo sa buhay, di ba? Tama. Balikan natin Nagkakitaan, yung no? balikan Oo. natin yung sinabi ni Magkakaroon na ng chance na ipagmalaki mo yung pagkadugyot mo. Tapos pagka gawin mo rin okoy. Sa bagay, kinakain Sa mo bagay ibang kasi bansa yung yun. hipon kasi ipis ng dagat yan eh. Oo. May mga Ay, ibang... hindi yun. Nasaan- Pero, di ba may lumpia ka na, oh? Ngayon, okoy na ipis. Okay. Balikan nga natin yung parang interesado ako doon. Yung sinabi ni Sir Andrew kanina, palakin mo yung SPay later mo. Bakit ano mang gagawin mo dapat doon? O di yun, take it up. Bakit daw kailangan palaki ng SP later? Ganito Ano ang kasi, goal no? dyan, no? Isa ng mga example yan. Yan, uy, Uy! sarap. Buto na lang, wala sa kamay ni Dion yan. Order ka na Sarap, ng 100K, oh. Tapos yan, Palo. Ilang P-banday yan? Baka pwede nang hakutin yung laman ng P-banday. Akin na lang Sir Nix, sa kanya na lang daw. Anong gagawin mo dyan, Dion? Ayun grabe yung 300 din na tatakbuhan. Bibili siya lumpia. Tatakbuhan. O yan, so maraming maraming pwedeng paraan para kumita. Kailangan mo lang talaga maghanap. Ilang Lawakan mo lang ang iyong imagination. Imahinasyon. Tsaka lakasan ng loob yan. Kung malakas yung loob mo, magtayo ka ng sarili mong Lab. Yan, sila din. Kila din maganda magtayo ng loob yan. O kasi yung masukal. Oo. tapos Wala na nga yung sagingan din eh. Tapos mura lang yung dyan, bayad ng mga empleyado. Itong piling na sa atin. Oh, bigyan mo lang ng isang piling na sa isang manok, tuntua na yung mga yan. Tungaw. Speaking of manok, si Claire nagpapalit ng manok, kapalit ng custom build na Gundam. Yung kwento niya kahapon. Oo. Totoo kaya yun? Mukhang totoo. Sa ano, Yung natin Canada? hindi ko malaman eh. Sa Canada yun eh. Talaga? Pilipino din.
Oo, Pilipino din daw. Pilipino rin pala eh. Baka ano yung manok panabo. Baka taga Mindoro yun. Baka mahal na breed yung manok. Hindi. Baka dun sa ano, ayun na naman talagang ibenta, kaya sa patalong ano lang. Walang ginawa niya sa manok. Trip lang. Baka nga, baka nga mahal na breed ng manok yun kasi may mga mahal na breed ng manok. Brief? May brief yung manok? Ay. Kasi, Sige, sabi mo eh. baka may brief yung manok, baka naka-Thunderbird yan. Ay, di na Oy! Thunderbird. Nulan. Grabe. Ingay nyo. Buka na. Hindi masarap. Parang sarap, ibaba yung audio niya na. Oo. Hindi ko Kaya alam nga kung eh. paano ibaba eh. Pag may naglaglag ng barya, wala talagang makasingit eh. Papa, Uy! wala? Hard me lang? Wala. 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 Uy, may Meron. tatanggalin ko. Meron talaga. Yun, so yan. Alam mo, kailangan nyo lang talaga mag-isip ng paraan eh. Okay, patapusin mo na ang video. Uy, ba't tatlo kayo sa atin? Pantayin mo Wala yan. ka ako naman eh. Pantayin mo yan. Ako kasi si ate ni kayo nagpantay kanina eh. Ang daming ang daming pulsid yun Baka galing SP laser yan Okay na. Okay. I-buhos mo na lahat. Bigay mo na kung kanino dyan. Paano yan galing? Sa S-loan. Nawi-withdraw yung sa S-loan eh. Aray mo. Oh, Uy, nawi-withdraw S-loan. Oo. tawa siya oh. Yung SP later din, uwiwithdraw yan. Shopee, walang takot, no? Walang takot. Withdrawin mo na. Malaki yata ng tubo niyan eh. Hindi natatakot Shopee, no? Wala naman siya nasisingil dun eh. Eh kung ilang din ng customer niya, di ba? Laki ng lugi niya. Malaki din naman ang kita niya sa mga ano eh, sa mga pinapato niya sa mga nagbebenta sa Shopee. Hindi, mas marami yung takot na hindi magbayad kaysa sa mga tumatakbo kagaya ni Dion. Okay. Wala pala kayo eh. Si Dion lang talaga sa kalam. Ayun. So, ayun naman ang ano, napag-usapan for today, yung positive at negative outcome. Anything na nagiging sobra, nagiging negative talaga sa lahat. May mga gusto ba kayong i-shout out dyan? May mga ipa-vlog pa ba kayo? Uy. May ambush interview pa tayo ngayon. Okay, yeah. Abandon. A boy abandon. Fast talk by boy abandon. Sachi! Boy abandon. Ayun. Meron. Sachi! Ano? Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Uy, si Lilo! Uy! Pasok! Bakit? Ay, hindi, mama nakaano pa pala. Panghilod! Panghilod bakit? Siyempre, ano ba yung hilod? Itlog. Huling kantang nagpaiyak sa'yo. Payak? Wala. Wala. Hindi pa lang. Naiiyak ka ba sa ano? Sa tugtugan ng tubero? Nakakaiyak yun Love song yun eh. 1 to 10, gaano ka ka-loyal? Ting. Santo ka din? Mukha-mukha ko si Summer eh. Eh. I did it or I didn't? Ha? I I did. did it. Oh, I did. You did it what? I did it nga? O bakit? Basta I didn't eh. Okay. Complete the statement. Wala sana blank. Wala sana. Shabu. Ano? Wala daw sanang shabu. Okay. Okay naman yun. Maganda naman yun. 1 to 10, gaano ka karupok? Karupok? Siyempre, pag sa asawa ko, 1. Eh, pag siya hindi mo asawa? Ano? Wala. Hindi ka marupok sa asawa mo? Ano?
Ayusin mo sagot mo. Baliktad. Ano pa ba? Ayusin mo. I-upload tong mga to. Uy, i-upload yung mga ano niya. Wala. Lalaglag mo yung sarili mo. Antok na. Papahamak mo yung sarili mo. O, 10 ka sa asawa mo, okay. Ah. Okay. Oh, may trivia tayo pagka yung mataba. Anong tawag sa matabang marupok? Marupok. Ang galing ah. Wisit na yan. Bagay Uy, na yan mahirap mataba, bitawan. walang mataba. Wait lang, hindi yun mataba. Malaki yung anino. Oh, malaki anino pala, sorry. Bagay na mahirap bitawan. Cellphone. Cellphone. Saan ka huling gumala? Tumalabon, kasama ka, di ba? Bumili ng Gundam. Okay. Pasko o bagong taon? Bagong taon para puto ka na. Photo ka na. Complete the statement. Sana paggising mo, Sana paggising mo, hindi Paggising ka ko. na ulan. ha? Sana pagising ko, hindi ako inaantok ulit. Okay, tama naman. Taong huling nagpasaya sa'yo. Asawa ko, siyempre. Asawa mo, laging asawa mo. Siyempre, ikaw ayaw mo ba nun? Sexiest part of your body. Wait, Pwede, tingin? gusto mo? Past, present, or future? Present. Bakit? Ayokong umabsent. Wow! Best way para makamove on. Maglulu sa kalibig. Hey! Tama yun. 100%. Ayun po, doon po nagtatapos ang ating past talk with Boy Abandoned. Bakit? Bumili ka din ng pangkalbo na ano. Hi. Yun. So, dyan mo nagtatapos ang ating podcast. May mga gusto kayong i-shoutout muna. Ayun, Uy, baka meron kayong suggestions. Ay, plug mo ulit sa October Tatlo lang 9. sa baba. Sa October 9, meron po tayong birthday celebration at meron tayong padak race. Patak. Takal bibire. Ano Takal bibire. Ano yung papakapon nyo Birthday sa celebration ni Tita ng Bayan. Tita ni Kuting 50th birthday. At meron siyang padak race para sa atin. Kaya huwag kayong mawawala. October 9 yun. Sama ng loob. Mark your calendars. Ang premyo mga kids, syempre, mga Gundam. Mga Gundam kids, kaya huwag kayong mawawala sa October 9, 50th birthday ng Tita ng Bayan. Tita nyo, tita ko, tita nating lahat. Oh, yan. Happy Golden Raffle yan, free raffle yan, kaya magsipag-active kayong lahat. Kailangan nandun lang kayo. Yan. Happy 50th Jubilee pala sa October 9 sa kanya. Eh di ba Jubilee 50? Golden Jubilee. O, sino next? Oh, Mama Sor, ikaw na. Shoutout daw. Shout out. Shoutout sa sarili ko. Wala nang shoutout sa akin. Sigawan ka namin lahat, sabay-sabay. Sige nga. Wala na. Shinout ay nano na nila. Plinag na nila eh. Oh, Ako ngayong na. iniimbita kayo. Oh, teka lang. Ngayong iniimbita kayo, pumunta kayo. Hindi naman kayo iniimbita, sumasali kayo sa amin. Ha? Galit? Galit ka? Ngayon, nangiimbita kami. Kaya sumali kayo. Tubol. Galit. Hindi. Welcome dun. Welcome dun. Welcome po ka lahat dun. Pero lang may ganun. Ano? Ulit? Ano Wala daw? lang sa may. Pero lang may power. Power. Hindi. Ano ba yan? Alam ko, Oo. Ah! Alam ko na. 2, 3, 4, 5. Power nga eh. Oh, power. Ulit ko. Yan yung ulitin
ulitin ko lang yung sinabi ni Sir Nick. Kung may mga gusto kayong pag-usapan or na topic na gusto marinig na pag-usapan namin, yan, feel free na mag-suggest kayo dyan sa comment or mag-comment kayo dito sa YouTube channel natin. Ayan. May i-upload O natin kaya dyan. pwede nyong i-DM isa sa amin. For your suggestions, violent reactions. DM nyo yung isa sa kanila. Siya lang yung i-DM nyo, si Sir Nix. Basta wag lang problema sa pera. Wag Si Sir Lambert. DM nyo si Nick. Thanks lang. Wag lang Pag-flood. Ano i-upload? Yan dito sa Popcorn Sentinel sa YouTube. Yan. Di ba basa yan? Di ba nababasa? YouTube tayo. Tapos mayroon tayong replay dun sa Facebook page ko. Yun. Yun itatanong ko kanina kung naka-live ko sa FB. Naka-live yun sa Late nga ako nag-live kasi late ako nagising. Sayang. That's Ayan, all. so wala naman akong yung shoutout pero ayun, thank you sa mga viewers natin sa baba. Oh yan, pwede na. Tapos, Yes, out. bye. Thanks guys. Salamat ulit sa mga Nagkaroon ng shout. join. Salamat Shout sa out sa kabataan dyan, maano ulam. Uy, Thank you ulit sa mga viewers natin, sa mga nakinig, nakitawa, nakimura. Pwede nyo palang kunin yung takip ng kanal palabakan yun, di ba? Yun, benta nyo sa shop. Hindi yun, pwede yun, hindi yun. May paabol. Andrew, di daw naabutan. Si Madam. I-replay natin.